Balitang trending, paratang ni Mayor Vico Sotto. Nag-viral kamakailan ang Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Sotto kung saan binatikos niya ang ilang journalist na umano'y tumatanggap ng bayad kapalit ng interview. Isang paratang na agad umani ng reaksyon mula sa media industry. Ano ang sinabi ni Mayor Vico? Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, naglabas siya ng screenshots ng interview ni Julius Babao at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya na sangkot sa kontrobersyal na issue. Binanggit niya ang posibilidad ng bayad na interview na umabot daw sa 10 milyon at sinabing alam ninyo na tila pasaring sa media personalities. Reaksyon mula sa media. Arnold Clavio ang isa sa pinaka-vocal na bumuwelta. Tinawag niyang irresponsable ang pahayag ni Vico at hinamon siyang maglabas ng ebidensya kung totoo ang paratang. Ayon kay Clavio, ang ganitong akusasyon ay hindi lang laban kina Babao at Sanchez, kundi banta rin sa buong industriya ng pamamahayag. Pinayuhan niya si Vico na huwag magtago sa mga pasaring at haka-haka at igalang ang proseso ng fact verification sa journalism. Mas malalim na usapan. Mukhang lumalalim ang tensyon sa pagitan ng ilang public officials at mainstream media, lalo na sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat ang impormasyon, totoo man o hindi. Sa kaso ni Vico, ang kanyang reputasyon bilang anti-corruption advocate ay tila nag-udyok sa kanya na magsalita. Pero ang paraan ng kanyang pahayag ay naging mitya ng debate. Kapag ang katotohanan ay binangga ng tsismis, responsibilidad nating lahat na magsuri, magtanong, at mag-ingat sa ating mga salita. Sa isyong ito, may 3 mahalagang aral. Number 1, integridad sa lahat ng panig. Para kay Vico, ang pagiging anti-corruption advocate ay hindi lisensya para magparatang ng walang ebidensya. Ang integridad ay hindi lang sa gawa, kundi pati sa paraan ng pagsasalita. Para sa media, ang kredibilidad ay kayamanan, pero hindi ito immune sa tanong. Kung may paratang, sagutin ng malinaw, hindi lang emosyonal. Number 2, fact-checking is power. Sa panahon ng social media, ang alam ninyo na ay pwedeng mag-trend, pero hindi ibig sabihin ay totoo. Ang kabataan ngayon ay nasa gitna ng information war. Dapat silang turuan, hindi lang kung paano mag-react, kundi paano magtanong. Number 3, responsableng diskurso. Hindi lahat ng trending ay dapat palakihin. Pero kung ito'y may epekto sa tiwala ng publiko, dapat itong talakayin ng may respeto, hindi pasaring. Ang tunay na debate ay hindi sigawan. Ito'y paglalim ng pag-unawa.